Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-306 na kabanata. Ang ika-15 palapag. Mr. Clifton, okay ka lang? Tanong ni Chelsea. Maayos lang ako, sagot ni Jessup, nagkibit balikat sa pag-aalala nito. Kasunod ni Chelsea ay si Evan Bryce, ang kapitan ng Northern District Police Station. Ang kaganapan ay masyadong komplikado, at naramdaman na kailangan niyang pumunta ng personal. Nangilabot ako sa mga nangyari dito, wika ni Evan, napasimangot, habang nakatingin sa paligid. Captain Bryce, ang lalaking nagpanggap bilang police officer, ay hindi ko empleyado, wika ni Jessup. Malalaman ba natin kung sino siya? Madidiscover natin ang kanyang pagkakakilanlan, pagsisiguro ni Evan. Ilalagay ko si Officer Wood bilang in charge sa investigasyon. Mabuti, wika ni Jessup, at tumingin kay Chelsea. Huwag kang mag-alala, Mr. Clifton. Malalaman ko ang punot dulo nito. Tumingin siya kay Alex, at namula ng kaunti, at pagkatapos ay umalis. Bakit hindi mo hayaan na ang iba ang kumuha ng iyong dokumento? Hindi mo kailangan gawin ito, wika ni Alex kay Jessup. Ang mga dokumento ay naglalaman ng malalaking sikretong kalakalan ng pamilya Clifton, wika ni Jessup. Hindi ko pwedeng pagkatiwalaan ang kahit sino. Kailangan natin itong kuhain ng personal. May tiwala siya kay Alex, at itinuturing bilang isang anak. Si Chelsea ay kumuha ng grupo sa mga officer, upang suriin ang katawan ng bomber. Ang forensics team ay nagtrabaho sa kaganapan. Maingat na kumokolekta ng piraso, at retaso ng damit. May nakita ba kayong kahit ano? Tanong ni Chelsea. Sinuri namin ang CCTV footage, at na-identified ang nagpasabog ay isang Frenchman, na nagngangalang Pierce Dubies, report ng isang officer. Pagkatapos tumawag sa Interpol, nalaman namin na si Pierce ay isang ordinaryong turista. Wala itong criminal record, at walang kahit anong suhestyon, na na-involved sa gulo. Paano nakapasok si Pierce sa building? Tanong ni Chelsea. Suriin niyo pa ang ibang CCTV footage, utos ni Chelsea, na nakatingin sa natitirang katawan. Isang isipin ang pumasok sa kanya. Bakit si Pierce ay naka-uniforme ng pulis? At bakit niya ginusto gawin ang katulad nito? Baka siya ay pinwersa, suggest ng police officer. O baka hindi niya alam na mayroon siyang bomba. At kung totoo ito, kung ganoon hindi pa ito tapos. Pwedeng mayroon pa na iba sa paligid. At si Mr. Clifton ay umakyat na sa hagdanen. Sumigaw si Chelsea, bilisin niyo, magpadala kayo ng team sa itaas. Isa pang kwarto sa loob ng building, ang muling sumabog. Mayroon pagsabog muli sa 15th floor, report sa radyo ng pulis. Iyon ang opisina ni Jessup sa isip ni Chelsea. Binunot ang baril, at nagmadaling umakyat ng hagdanen at si Alex ay naroon din, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ilang mga pulis ang dumating sa 15th floor, at walang nakita kundi pagkasira, at alikabok. Isang malaking butas ang sumabog sa kisame, na nakita ang ilang mga kable. Ang bombang ito ay mas malakas kaysa noong huli. At nagdulot ito ng mas malalang pinsala sa building. Ang mga bakal ay nakita sa mga pader. Napaluhod siya, at nanaghoy sa pagdadalamhati. Tinakpan niya ang bibig upang mapahina ang kanyang pag-iyak. Officer Wood, ano ang nangyari? Tanong ng isang officer, pinanatiling mahina ang boses. Bilang isang police officer, nasaksihan na niya ang lahat ng klaseng pinsala, at ang reaksyon ni Chelsea ay medyo kakaiba. Hindi, nawika ni Chelsea. Hindi ito totoo, hindi maaari. Ang mga mata nito ay hindi nakafocus, at walang malay na ang kanyang mga kasamahan ay nakatingin sa kanya. Tumayo siya at naglakad sa mga durog na bato, at nagsimulang maghukay sa kanyang mga kamay. Ang katawan ni Alex at Mr. Clifton ay baka natabunan, kaya kailangan niyang hukayin ito ng mabilis. Kung buhay pa sila, walang panahong dapat masayang. Isang maliit na bubog ang sumugat sa kanyang kamay, pero hindi pinansin ito ni Chelsea, at nagpatuloy. Ano ang hinahanap mo? Isang boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Nakilala niya ang boses at nabigla, sinasabi sa kanyang sarili na isa itong imahinasyon. Ilang sandali inipon ang lakas ng loob at tumingin sa kanyang likuran. Si Alex ay nakatayo sa kanyang likod na nakatingin sa mga tipak ng bato. Iniisip mo ba na nariyan ako sa ilalim? Tanong niya.
Si Chelsea ay napatunga nga dito at hindi nakapagsalita, pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa bisig nito, ang luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Si Alex ay tumingin sa mga police officer na may malalakas na sandata sa paligid nila, at nagkibit-balikat. Wala siyang kahit anong idea kung ano ang nangyayari kay Chelsea. Napagtanto ni Chelsea na nakakagawa siya ng eksena, kaya umatras siya upang bigyan si Alex ng lugar. "Wala ka dito nang sumabog ang bomba?" tanong niya, na hindi pa rin makapaniwala na ito ay buhay. "Nasaan si Mr. Clifton, maayos ba siya?" Namumula ito habang nakatingin. Si Alex ngayon ang kanyang unang yakap, pati na ang unang halik. "Nang sasabog na ang bomba, binuhat ko si Mr. Clifton sa aking likuran. At nagawa naming makatakas," paliwanag ni Alex. "Bumalik lang ako at may kukuhain, at ngayon ay kailangan ko nang umalis." Dinampot nito ang hindi nasirang briefcase. Si Alex ay pumasok sa bintana at nawala. Si Chelsea ay nagmadaling lumapit sa bintana. Tumalon ba siya sa 15th floor ng bintana? Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita si Alex na ligtas na bumaba. "Officer Wood, boyfriend mo ba iyon?" tanong ng isa. "Bakit hindi mo sinabi sa amin?" Pakiramdam ni Chelsea siya ay mamamatay sa kahihiyan. Tumingin siya sa police officer, na nagngangalang Jeremy Norris. "Bumalik ka sa pagtatrabaho," utos niya dito, at naglakad siya palayo. Si Jessup ay nagtiwala ng lubos kay Alex, na tumulong sa kanya sa loob ng sasakyan. Lumagpas sila sa matinding security checks, bago sila nakaalis. Ang ibang mga sasakyan ay nasa harapan at likuran nila, dagdag protection. "Dalihin mo kami sa bahay," utos niya. Ika-361 na kabanata. Ang sinukat na pagtugon. Ang seguridad sa bahay ng Clifton ay nasa high alert. Ang mga gwardya ay nagpapatrol sa paligid ng bahay ng masigasig. Sa living room ni Jessup. Si Jessup, Debbie, Alex at Rufus ay nagtipon upang pag-usapan ang nangyari sa pag-atake sa building ng Clifton. Si Alex ay biglang nagsimula. "Mr. Clifton, muntik ko nang makalimutan, pakiusap magpadala ka ng tao, sa mataas na building sa tapat ng opisina. Iniwan ko ang sniper na nakatali doon sa taas ng building. Siya ay may injury pero hindi malala. Pakiusap ipadala mo siya dito." Si Rufus ay tumawag agad. 10 minuto ang nakalipas. Narinig nila mula sa mga staff ng building, na walang tao sa bubong. Ang naiwan lang ay mga bakas ng dugo. Nawala siya, nag-isip sandali si Alex. Malamang may nagligtas sa kanya. Ibig sabihin hindi siya nagtatrabaho mag-isa. Hindi pa tayo ligtas. Sila ay nagtatago dito sa paligid. Ang pag-usad ay hindi nakapagpabagabag sa kanya ng lubos. Kahit na nailigtas ang sniper. Si Alex ay confident na mahahanap niya muli ito. Si Rufus ay balisang nagpalakad-lakad. Uupo na lang ba tayo dito at hintayin na atakehin nila muli? Hindi tayo makapagtago. Ang magagawa lang natin ay idepensa ang ating sarili. Kahit na matalo natin ang mga umaatake, magkakaroon ito ng impact sa ating reputasyon. Ang mga tao ay hindi na makikipagnegosasyon sa atin. Si Debbie ay bumaling sa kanyang lolo na may balisang ekspresyon. Hindi pa niya kilala ito ng lubos pero naramdaman pa rin niya ang matinding pagprotekta kay Jessup. Pero si Jessup ay ngumiti ng kalmado dito. Ang mga bagay na ito ay dumarating at nawawala. Ang mangyayari ay mangyayari. Tama, pero mahirap para sa akin na tanggapin ito, wika ni Alex. Ang mga mata nito ay puno rin ng pag-aalala. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili, pero siya ay balisa sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kailangan nating kumilos. Susubay-bayan natin ang Stedman family at lalaban, apoy sa apoy. Pwede nating ipadala ang ating mamamatay tao kung kailangan. Wala siyang nakikitang problema sa paggamit ng maruming estilo ng Stedman family para sa kanila. Umiling si Jessup, kumalma ka Rufus. Huwag mong kalimutan wala tayong matinding ebidensya na si Art Stedman ang nasa likod ng pag-atake. Sa palagay ko ay wala siyang lakas ng loob na katulad nito. Isa pa, kapag inatake natin ang Stedman family, ay parang inatake na natin ang buong gang ng Blood Brothers. Hindi tayo ganoon kalakas. Sa kasong ito, sila ay mas makapangyarihan kaysa sa atin. Kakainin nila tayo ng buhay. Nalaman ito ni Rufus, at mahirap tanggapin.
Kahit gaano karami ang mandirigma ng Blood Brothers, siguradong matatalo nila ito sa matyaga na pagsisikap. Sige, ilibing natin ang ating ulo sa buhangin, mapait nitong sabi. Ano iyon, reklamo ni Jessup, ano ang sinabi mo? Ibinagsak nito ang kamay sa lamesa, natumbo ang inumin at kumalat ang tubig. Si Rufus ay tumingin pabalik ng masama ang loob. Si Jessup ay nabigla, dahil sumagot si Rufus. Si Rufus ay hindi siya kinokontra. Hindi ko gusto ang ganito, pagpapatuloy ni Rufus sa mahinang boses. Masyado nang mahina, sa palagay ko ay nagbago ka na. Si Jessup ay nagbigay ng galit na tingin. Talaga, at ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Mag-utos na atakehin si Art. Hayaan natin matanggap niya ang kaparusahan na nararapat sa kanya. Sinusubukan niya tayong saktan, sa iba't ibang paraan. Ang lahat ng pag-atake sa ating pamilya. Nakalimutan mo na ba kung gaano karami ang nasugatan sa bulwagan? Ang iba sa kanila ay kinakaharap ang matinding pinsala, hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Ang mga mata ni Rufus ay puno ng luha, habang naalala ang itsura ng kanyang anak na duguan sa sahig. Si Jessup ay umiling. Kung ito ang daan na gusto mong piliin para sa iyong sarili, hindi kita matutulungan. Nauunawaan ni Jessup ang sakit na nadarama ni Rufus. Pero hindi niya maaari itong suportahan kung ang desisyon nito ay base sa kanyang emosyon, at hindi sa katwiran. Makakasakit ito sa pamilya ng Clifton sa mahabang panahon. Ang pagiging matatag ang kanilang pinakamabuting sandata. Ang mga tao, ay palaging pinag-iinteresan ang kanilang kapangyarihan, at sinusubukan na agawin ito. Ito ay parte ng teritoryo. Si Rufus ay napatahimik, nabalot ng kanyang emosyon. Si Alex ay tumingin sa nakakatandang lalaki na kinakabahan. Ayaw niyang sumabat. Pero ngayon si Rufus ay nasabi na ang kanyang nais. Nagdesisyon siya na, ito na ang tamang oras upang magsalita. Sa palagay ko ay hindi tama na mag-focus sa Stedman family. Hindi sila ang tutuong malakas sa likod ng pangyayari. Gusto nila tayong saktan. Bumaling siya kay Jessup. Sa palagay ko ay dapat magpakalat ka ng balita na ikaw ay na-injury, at manatili dito sa loob pansamantala. Sa ganoong paraan malalaman ko na ikaw ay ligtas. Kung kaunting tao lang ang aking babantayin, makakapag-focus ako sa taong umatake sa atin. Bumaling ito kay Debbie. Gusto ko na manatili ka rin dito. Magbigay ka ng oras sa iyong pamilya, sa iyong lolo, at huwag mo masyadong kalimutan ang mga nasa labas. Tumango si Jessup, ito ay matalinong plano. Paano ako, wika ni Rufus? Sa palagay ko ang pag-atake, ay hindi pahihinto. Tumulong ka sa pagpapakalat ng balita, sa pag-atake kay Jessup. At tingnan natin kung ano ang ating malalaman sa mga reaksyon ng tao. Tumango si Rufus, sige. Nahuli ni Alex si Debbie na nagbigay sa kanya ng pag-aalalang tingin, at ngumiti siya dito. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi nila ako madaling mapapabagsak. Umupo sila upang pag-usapan ang kanilang plano, para sa mga susunod na araw. Nagring ang telepono, at tumayo si Rufus upang sagutin ito. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa maliit nilang grupo na may dalang receiver, sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Si Chris Stedman, wika niya. Sabihin mo sa kanya na ako ay lubhang nasugatan, at nasa bingit ng kamatayan. Inilagay ni Rufus ang telephone sa kanyang tainga. Chris Stedman, tumawag ka sa maling pagkakataon. Ang aking papa ay lubhang nasugatan ngayong araw, at nagpapahinga. Hindi ka niya makakausap. May lakas ka ng loob tumawag sa oras na ito. Pero ang boses ni Chris ay hindi katulad ng sa kanya. Nag-aalala ako na marinig na hindi siya maayos. Gusto kong bumisita, kung okay lang. Kung may kahit ano na maitutulong ako, o ang aking pamilya sa mahirap ninyong sitwasyon, pakiusap sabihin mo lang sa akin. Ang boses nito ay may pagbabanta, na nag-aalala, na may magandang kalooban. Nakaramdam si Rufus ng pananakit ng kalooban. Pero sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Jessup na tumango. Huminga ito ng malalim, mabuting bagay iyon. Ikaw ay welcome dito kahit anong oras. Maraming salamat sa iyong mabuting atensyon sa aking papa. Nagawa niyang maging mapagpakumbaba. Sa kabilang linya, si Chris ay masaya at humahanga sa kaibahan na ipinakita ni Rufus sa kanya.
Nang matapos ang tawag, si Chris ay tumingin sa kanyang papa na may pagmamalaking ekspresyon. Alam niya na narinig lahat ng kanyang papa ang pinag-usapan. Pero si Art ay mainit pa rin ang mood. Nagsisigarilyo, at pinipilit kumalma. Hindi siya naniniwala na lubhang nasaktan si Jessup. Pagkatapos humikit ng matindi sa sigarilyo, sinabi nito, "Pumunta ka ngayon doon. Gusto ko malaman ang nangyayari doon." 20 minuto ang nakalipas, si Chris ay huminto sa bahay ng Clifton, at naglakad patungo sa villa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.